Minsan pa atin pong palakpakan ng ating Panginoon. Isang napaka init na panahon ngayong season, no? Naramdaman niyo ba yung init? Grabe yung so, isa sa lagi kong parang nagiging struggle minsan, no? Yung kung paano ko start ng conversation. Kahit nung ako ay pumupunta sa mga events or gawain namin doon sa trabaho ko dati, yung talagang struggle ko pupunta sa mga clients. Isa sa hirap na hirap akong since ako ay sales, hindi man pwedeng pa-orderan ko agad, no? Siyempre may konting pagkakali. Ayan. So ngayon po, patuloy po nating tatalakayin at pag-uusapan ang ating pong tema na discipleship. Ayan. So, for the last time, no, or last week, kung ating pong maaalala, isa sa parang naging mensahe natin ay yung multiplying discipleship, no, na diniscuss ng ating pastor na si Pastor James. And today, ang pag-uusapan natin is fruit of discipleship. No, but last time, no, naaalala ko, isa sa parang ano ba tawag doon? Na record or parang na-stop sa aming isipan na binanggit or before mag-start si Pastor James na kanyang message about discipleship, nabanggit niya yung end of time or end time or yung second coming. Na-recall nyo ba? Tama ba? Nabanggit niya yun. And habang nakikinig din ako ng mga ibang preaching, ibang or sa podcast, no? Hindi nawawala or hindi na kumbaga laging nasasabi, laging nababanggit or na nagpamatter yung end time or yung second coming. And habang sinicheck ko, sabi ko last time, biglang nag-pop up sa akin or biglang parang pumasok sa isip ko, no? Or parang marirealize natin na when end time comes, ano ba yung tamang word? When end time comes, discipleship change. Pag dumating yung panahon na yon, yung discipleship, wala na. Hindi ka na pwedeng, ako lang nandito, paano yung sila nito? Wala, no? Tapos na. Kaya, ang discipleship, isa sa pinaka-important or urgent matter pagdating sa isang iglesia. It's kumbaga, sinasabi na discipleship, it should be do it now. It should be do it right now. Kumbaga, ginagawa na dapat ito. Sabihin mo sa katabi mo. Ginagawa na dapat. Salamat kay Kurt, no? Kung babalikan at babalikan po natin yung history ng church, no? Si Kurt po ay parang siguro lang time na yon, pero ngayon, no? So we are thankful and we are glad na narito si palakpakan naman natin ang Panginoon na kahit gaano katagal kang nawala, babalik. Babalik at babalik. And I'm sure hindi mo binabalikan ng church. Si Lord ang yung binabalikan. No? And isa pa sa naaalala ko, nung time na pinag-uusapan or dinidiscuss ang discipleship, no, nung I think every Friday ito dito sa church, no, parang ang buong leader ng church ay nag-usap-usap para magkaroon ng usapan or usapin, no? Yung time na yun, I think wala pa sila Pastor James noon. No? And every Friday dito kami. So nung una, parang I can say nasa 80% ng leaders umaattend. No, eventually, bandang uli, 5 na lang kami.
discipleship yung pinag-uusapan. And then isa sa parang rema or tumatak sa akin doon, discipleship is the identity of the church. Yung discipleship ay yun daw yung pagkakakilanlan ng isang iglesia. Kaya naalala ko yung isang statement, no? Na ang isang church daw na hindi nagdi-disciple ay unti-unti daw namamasan. Do you agree? Hindi ba yung nasa likod ng poste? Hindi kita. Diba? Lahat, kaya gusto ko dito minsan, kaya dito. Nakita ko lahat eh. No? Unti-unti daw, no? And today, we are thankful and grateful dahil ngayon yung church natin, hindi man lahat, at least we do it, no? Gumagawa, kumikilos na ang ating church. No? Talagang pinagtitibay natin yung ating discipleship, no? Hindi man tayo lahat, at least we have few na mga tao. But eventually, bawat isa, no? Naalala ko yung simbahan na naatinan ko before, yung malaking D. So, talagang ito yung pinakang pinakang ginagawa, no? Honor disciples. Tama ba? Honor God and make disciples. Kung nagpupunta ka rin sa malaking D, Malaking C kasi. malaking B, no? Ayaw daw kasi nilang banggitin kung ano, kaya malaking B na lang. Meron din kasi malaking C. Meron ding malaking D. So, doon time na yun, no? So, iba yung strategy nila. Talagang may magandang programa, ayun. And sa ngayon, meron man, sa ngayon, meron man dito sa atin na, they are, yung pagkakatawag sa atin ni Jesus na you want us to go and make disciples, no? Although sa atin dito sa church, few are yung nag-go and few din yung nag-making disciples. But alam natin na once we accepted, once we receive, once we surrender and admit, no, na tayong kasalanan, ang kaakibat nun, we should go and make disciples. No? Yung someone, no, when someone go to you and making you disciples, ikaw naman yung mag-go and making others to be a disciple making or disciple maker. So yun yung pinakang pinagkakatawag, pinakang kung saan tayo papunta, kung saan ang ating direksyon. And ngayon, no, basahin ko ulit sa ating scripture na binasa kanina. No, English naman, babasahin ko po, although may Tagalog dito sa screen. Verse 5, ang sabi, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away, and withered. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Verse 7, if you remain in me, and my words remain in you, ask whether you wish, and it will be done for you. Verse 8, this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Shall we bow down and let's pray? Yes, again, Panginoon, sa oras na ito, na-acknowledge namin ang iyong presensya. Ina-acknowledge namin, Panginoon, ang iyong salita. Mangusap po kayo, Lord, sa bawat isa sa namin. Kumilos po kayo, Diyos, ayon po sa inyong kaparaanan. At mangusap po kayo, Lord, sa bawat spirito, Panginoon. Pumatok po kayo sa aming mga puso. At tawagin niyo po kami, Panginoon. Buksan niyo po yung aming mga spiritual na pandinig
spiritual ng mga mata, yung aming pong mga pakiramdam, yung aming pong soul, O Lord. Lord, itago mo po ang inyong lingkod sa inyong pong presensya. Ikaw nawa, Lord, ang siyang marinig, ikaw ang siyang makita at ang inyong pong presensya ang mararamdaman sa oras na ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, patuloy ka namin pinupuri, patuloy ka namin sinasamba, dinadakila at itinataas ang inyong pong pangalan. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Again, we are talking about root of discipleship. No? Or, di ako magaling mag-translate, no? Bunga ng pagdidisipulo. Sa book of John or book of John chapter 15 verse 8, no, we all know that this is wrote by Apostle John, and yung conversation na to, yung ano bang pinakang term, yung usapang ito, no, Jesus was talking to his disciple, no, before his crucifixion. So yun yung pinakang context niya, no. And ginamit niya or parang gumamit siya ng metaphor, yung the vine and the branches. Sa Tagalog, puno at bunga ba? Sanga, no? Siyempre, responsive dapat tayo. Puno at sanga. No, yun yung ginamit niya. And ano yung parang describe nung usapang ito? Ano yung parang binibigyan din, no? When Jesus said, I am the vine, no? And you are the branches, no? Ang isa sa tinutukoy niya, no? Jesus is describing the relationship between him, between Jesus, between the God the Father, and yung mga tagasunod. Kayo, or tayo pala, sorry. No? Yung pinakang context or yung pinakang pinag-uusapan. And isa sa makikita natin dito, when Jesus, no, kung pinibigyan din ni Jesus, no, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. No? Parang makakapisado yun na. No? Isa sa makikita natin pinakang tema or pinakang binibigyan din is yung dependence o yung pinakang pag-i-independent natin sa Panginoon. No? Na wala tayong ibang kayang gawin, wala tayong ibang magagawa, kundi ang dumepende lang sa Kanya. Amen po ba? Amen po ba? Minsan habang ikaw ay gumagawa or kung saan ka na expertise, minsan nawawala na yung pagkaka-dependence natin or pagiging relying natin dun sa Panginoon. Yung complete na surrender na ito'y para sa Kanya. Nawawala na kasi nga ikaw, nagiging mastery mo na nakukuha mo na, nawawala na yung part na yun. No? Kumbaga, nagkakaroon ka na ng pagkilos or paggawa ayon sa sarili mo, no? And sinasabi dito sa verse 5, no, binibigyan ng diin itong dependence ng spiritual productivity ng isang Kristiyano, no? Kung himay natin, ang sabi, vine, no? Jesus as source, no? Vine, iba yung puno, no? Tapos branches, yung sanga. Tayo naman yun. And then, dun sa isa pang scripture, remain. Remain means yung manatili or yung continuous, yung talagang tuloy-tuloy. Then, fruit. Tinutukoy na fruit yung ating pagiging, yung magiging bunga ng ating pagkakaroon ng relasyon sa Kanya. No? And then yung nothing, it means that we can do nothing. Without Jesus, in the first place, we can do nothing.
Sabihin mo sa katabi mo, you can do nothing. Ay, marami kang pera. Sa bulso mo. Diba? You can do nothing. Or kahit napakagwapo mo at napakaganda mong tao, you can do nothing. No, and isa pa po, no, familiar kayo doon sa Book of John na I am. Yung mga story ni Jesus, I am. Itong I am the bride, I am the bride. Pinagsama na yung bride na sa branches. I am vine and the branches. Ito po yung last, no, na tinutukoy niya, no. Kung titignan niyo yung story, ito po yung last, no. Yung statement doon sa Book of John, no, and patuloy na ini-emphasize yung pagiging dependency ng isang Kristiyano sa Panginoon. Ayan, no, meron po tayong tatlong pag-usapan. No? Ayan, ito natin. Tatlo lang naman po, no. Una, Jesus as a true source of life or spiritual life, no, pinakang source daw, no, ang Christ or Jesus is the sole source of our life and spiritual activity. Yung ating mga ginagawa, minsan isa sa nire-remind ako or parang isa sa laging nagpapaalala sa akin, no, na pag ang isang tao or isang Kristiyano, no, let's say ikaw ay isang minister or ikaw ay isang part ka ng isang ministry sa church, part ka ng gawain or kung ano man, teacher ka man, musician, backup, singer, or kahit ano pa, if yung iyong pagkilos, yung iyong paggawa, if yung iyong anong tawag dito, yung iyong ginagawa, no, is hindi na naka-align, hindi na nakakonect doon sa ating brain, mapapagod at mapapagod ka. Mauubos at mauubos ka. And ito yung nire-remind or inaalala sa akin, no? No, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. No, it's about saying na yung once na ang isang tao nag-separate or once ang isang tao ay nawala yung kanyang relasyon, di ba nga sa relasyon lang ng isang tao, kung sino man yung may jowa, di ba? Minsan sa isang araw na hindi nakapagbigay ng mensahe, di ba may issue na agad yun? May nag-agree siya. May nag-agree ko na, hindi ka na tukoy, di ba? Yung isang araw daw, no? Walang yung issue. Di ba meron na agad issue? Tama ba? Tama. Grace? Oo, okay lang. Kahit di siya ang text. Sorry na. No? May malaking ano na agad, issue. Kumbaga, bakit hindi na to, di ba? Yung ang statement pa ng iba. Dati, dati, diba, 24/7 ang message sa akin. Ngayon, wala na. Kung i-spiritualize or spiritual aspect natin, dati 24/7, lagi akong binabanggit. No, sabi ng Diyos. No, ngayon, kailangan ko pang paalalahanan. No? If tayo na isang Kristiyano, no, yung ating pagiging depende sa Panginoon, no, if Jesus want total dependence, no, kung ang isang mga sanga, no, kung doon sa isang puno, meron doon isang sanga na wala, iba yung naalala ko itong mic, no? Kung titignan natin itong hawak kong mic, pag ito nawala sa source, no, mamaya mawawala niya habang nagsasalita ako. Diba? Pag itong mic na to nawala, wala na ba? Diba?
Naalala ko dyan si Kuya Richard, automatic din, no? No, pero, so kung nawala yung mic, yung connection niya doon sa amplifier, may use pa ba yung mic? Wala na. No? So kahit meron kang bibig, kahit pa salita ka ng salita, kung hindi naman naririnig, useless din. Itong mic, no? Kahit napakaganda ng mic natin, kahit napaka-wireless, no? Full charge ang battery, kung hindi naman connected doon sa ating ampli, useless siya. Tingnan mo yung katabi mo. Connected yan. Sa ating Panginoon. Kaya hindi yan useless. Amen? Diba? Gamit na gamit. Pakibalin na po yung mic. Thank you po. Palakpakan naman natin sila. Diba? So, isa sa laging pinapaalala sa akin, no? Itong ating church, no? Habang ginagawa ko, oo nga, no? Di ba, kung nakikita natin yung discipleship, di ba? Una si Paul. Pangalawa, sino yung pangalawa? Sino? Timothy. Mukhang siya lang nakikinig, ah. Sino yung sunod? Sino yung sunod? Faithful pa or ayun, faithful or reliable. And then others. Itong lahat ng to, itong tatlo, kung nakadepende lang to kay Paul, tapos si Paul bumagsak, edi lahat sila wala na. Edi lahat sila pwedeng tumba na. So, ano yung gusto kong ibig sabihin? Kahit may mentor ka na, huwag kang dumipende sa mentor mo, dumipende ka sa Panginoon. Kahit na may nagko-coach sa'yo, kahit na meron kang pastor na silid sa'yo, huwag kang didepende sa tao. Dumipende ka sa Panginoon. Bakit? Because siya ang pinakang source ng ating spiritual life. Amen po? Wala nang iba. Siya lang. How can we bear fruit if we are apart from true source? No, how can we bear fruit if we are not totally dependent sa Panginoon? No, and how can we bear fruit if we are not remain to the vine? And sa tagal ng ating iglesia, sa tagal ng ating church, no, laging ine-emphasize natin, laging dinidiin sa atin, no, na huwag tayong magdepende sa iglesia, huwag tayong magdepende sa mga pastor, huwag tayong maging depende sa leaders, kundi sa Panginoon lang. Bakit? Siya po kasi ang pinakang true source ng ating spiritual na buhay. Wala nang iba. Amen po? Amen. Next po. Jesus as our main connection. No? Pakibasa po. Remain in me, you are like a branch that is blown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Ayan, thank you po. Main connection. Naku, kanina, true source, ngayon, Jesus is our main connection. Refers to the productive part of the vine. No? Yung pinakang connection. Diba? Meron tayong vine, meron tong mga branches, meron tong mga sanga, no? And if Jesus saying He is the vine, He will also our main connection. No? We are the branches, and all the branches should connected to the main. Kung familiar po kayo sa isang main panel or electric panel, tinitan familiar to for sure. No? Meron ba dyan? Ayan, familiar kayo sa ganito. Diba? Ito yung pinaka, actually hindi pa yan yung main, yung nasa taas. Pero yan yung pinakang
main itong lahat. So, ang isang standard or pinakang standard na electrical wiring or electrical panel, meron niyang kada ganitong breaker, meron niyang specific, kunyari sa outlet lang, how many outlets lang, ilaw, how many ilaw lang. Meron naman pang aircon, meron naman sa mga appliances. Hindi siya tulad ng isang residential bahay, isang breaker, lahat na lahat. Or lahat na nandoon. So sa isang ganitong panel, so pag ito, binaba mo, magagamit mo pa yung ibang breaker o ibang linya. Pag ito, tinanggal mo ng connection, magamit mo pa. Pero pag yung main ang tinanggal mo, lahat yan wala na. No? And as church, no? Our main connection is yung ating Panginoon, yung ating Diyos na buhay. No? Lahat tayo, doon dapat tayo nakakunik. Siya yung pinakang main na connection. Siya yung magko-connect sa atin sa bawat isa. Siya yung pinakang source natin. No? Isa man yung mawala, andun yung isa. No, hindi yung lahat, no? Kumbaga, lahat sa pastor lang. So pag nawala yung pastor, wala na. Nauubos na rin lahat. Remain relationship where Jesus' life flows into the believer, explain, no, highlights that outward appearance of faith is not sufficient. True connection is required for spiritual life. Yung pinakang true or pinakang genuine na connection ng isang spiritual na tao or spiritualidad ng isang tao is nakakonect doon sa pinakang main source natin, which is si Jesus. Kung kanina, ini-emphasize yung pagiging dependent natin sa Kanya because He is the true source. Ngayon naman, we should remember na Jesus is our main connection. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Disciple making, no, or disciple making ay isa sa napaka-importante ng ating ginagawa sa iglesia, no? Yung ikaw ay disciple or naka-relay sa isang mentor or sa isang discipler, no, na nanghina or parang nasira na discouragement, na disappoint, no? Kung ano man sa kanyang pinagdadaanan or wawala, so parang yung pagiging depende mo, nakakonect ka lang doon sa isang mentor, sa isang discipler mo, and then ikaw ay parang madidis ka, ba't ganito yung aking ano? No? Maka-question ka na, magkakaroon ka na ng parang pagkaka-confusion, no? And isa sa binanggit dito, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. No, kung ang isang, itong halaman natin, di ba, may mga time na mayroon yung parang nabubulok or nasisira. Hindi natin siya i-stay doon, tatanggalin natin. Bakit? Bukod sa pangitignan, useless na. Tingnan mo ulit yung katabi mo. May pakinabang po yan. Hindi po yan tatanggalin. Parang di po kayo satisfied na may pakinabang kayo, ha? Parang di po kayo satisfied na hindi, diba? Magiging useful ako sa Rema. Magdi-disciple ako. Yung mga takbo yun, nag-email, narinig ko. Pero, minsan tinatanong ko rin, bakit kaya marami ang churches na talagang nagkakaroon ng struggle sa discipleship? So, sabi, hopefully, one day, magkaroon ng ganong research. Bakit kaya may mga ganong churches? At the end of the story, guys, no? So, instead na tanggalin nila ako, guess what? Ano nangyari? Like na lang. Ang sabi,
great exit. Tama ba? Yun yung tinatawag dun, di ba? Great exit. No? Ah, actually, ang hirap din naman kasi ng mga account na napunta. Kasi may mga account po yan. Sabihin natin yung mga 1 million account yan. So yung account na yun, syempre, kung ikaw yung medyo mapupunta sa'yo, yung mga medyo salah na. Example lang yung ibang binigay ko. So, ganun po kahirap. Or ganun po ka, Pero, pag ikaw, alam mo kung saan yung source mo, alam mo kung saan ka nakakunik, di ba walang mahirap? Kasi nga sabi sa kanta, walang imposible sa'yo. Walang sino. Ano ba yung mali-mali yung hindi nakakunik Next po, last, no? Jesus must be glorified with my fruit. No? Ang pinakang end ng ating usapan, yung magkakaroon ng glorification ng Panginoon dahil sa prutas na meron ka. Dahil sa prutas na iyong mapuproduce. Bearing fruit, prove discipleship, no? Proves that we are working and we are useful, we are productive, no? Much fruit emphasizes the abundance expected from a healthy connection to the vine. No, much fruit, ibig sabihin, the more you have that much, the more you have that fruit, ibig sabihin, you are connected, you are continuously, you have a healthy na relasyon sa ating Panginoon. No, kasi nga, kung familiar po kayo sa isang stranded wire, kunyari ito ay stranded wire. Alam niyo man, napakarami pong klase ng wire dito sa atin ngayon, no? Automotive wire ang isa sa pinaka-common na ginagamit sa mga ilang kasi yun yung stranded na maliliit yun, nagkabat-kabat ng pukol. Pero merong stranded wire na konting, tawag dito, yung pag naganto lang, syempre hindi ko gagano, no? Pabalik ko lang, napuputol agad. At pag naputol yun, nagkakaroon ng problema yung mga connection, nagkakaroon ng ground or nagiging grounded, nadi-distorted, nasisira. So, ganun din yung ating connection sa ating Panginoon. Pag pag napuputol, nasisira, nawawala, nagkakaroon ng problema. Nagkakaroon tayo ng malaking kailangang ayusin. No, from doon sa isang part na yon, no, sa building wiring, nung nag-aaral ako sa, kung di niyo po kasi natatanong, ako po ay isang electrician na takot sa kuryente. Electrician po ako, isa po sa ginawa namin para makapasa ay gumawa ng building wiring. So, 3 ilaw, 3 switch, pero yung isang switch kontrolado lahat. So, kung familiar kayo sa mga 4-way, 3-way switch, ganun yung ginagawa. So, habang nagawa yun, meron doon isang stranded wire. Nabalatan ko dahil sa aking pag-aaral, nabalatan. So, ang nangyari, naputol. Anong naputol siya, na sumagit siya sa ground. So, nung pagsaksak ko, dito, sa tulog yung ganito ko kasi nga nasira. Nagkaroon ng problema. So, ganun din yung ating connection. So, ganun din yung ating spiritual na buhay. Pagka nagkaroon ng nasira, nagkaroon ng problema, may masisira sa atin. May mawawala or magkakaroon tayo ng malaking kailangang ayusin. Bearing much fruit glorifies God and proves that we are true disciples of Jesus. Now, bear much fruit glorifies God and proves that we are true disciples of Jesus. Fruit is produced by staying connected to Jesus, no, to the vine. God acts as yung ating gardener or siya yung nagpo-fruit, no, branches to increase their production. So tinatanggal, tinitrim, inaalis, no. Glorify God through fruitful living, no. Ang ating fruitfulness is not personal success, but glorify God and prove to be true disciples. No, meron po akong 3 bagay na gustong i-remind lang sa atin.
Una, things to remember, we are the branches. No, sabihin nga natin, we are the branches. We are dependent branches, not to the source of life, but to the source of we are dependent branches doon sa ating tunay at nag-iisang true source ng ating spiritual life. No? Apart from Jesus, we can do nothing. No? Apart, no? Mula, pag wala yung ating Panginoon sa buhay natin, we can do nothing. Wala tayong magagawa. We cannot produce true spiritual fruit on our own. Hindi mo yan kayang gawin ng ikaw lang. Kaya napaka-importante. Ngayon pa lang, alam mo na sa sarili mo that you have Jesus in your life. Amen? Diba? Or, alam mo na dapat. Kasi how can you bear fruit if you don't have the source of life? No? Bear much fruit. Our lives should show God's glory by remain in the vine and bear much fruit. No, meron po akong isang simpleng napanood ko po ito sa YouTube sa aking pag tatin sa point. So, meron lang po tayong gagawin activity. So, mag-extend lang ako ng konti, ha? So, I want you to close your eyes. So, wala naman pong dito. So, maingat po ang ating mga gamit. I want you to close your eyes. Okay? At pagka-close mo ng eyes, isipin mo yung mga taong alam mo na kailangan nila. Maybe ito yung kapatid, maybe ito yung kaibigan, maybe kaklase, maybe relative, maybe katrabaho, o maybe yung empleyado, o baka boss mo. Maisipin mo yun. Yung buhay nila, yung sitwasyon nila, isipin natin yun. Na alam mo na kailangan nila si Jesus. Alam mo na, alam natin na kailangan natin na ipaalala sa kanila. So kung meron na po kayong naisip, meron na po kayong bagay, something in your mind, no? I will pray. Panginoong Diyos, Ama namin nasa langit. Thank you for reminding us that discipleship is an urgent task na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat, Lord, dahil sa oras na ito, you are reminding us na hindi namin ito pwedeng ipagawa sa iba. Lord, I pray for those people na nasa isip ng ARCA, Panginoon, sa oras na ito. I pray na continue to help them or to help us, Lord, na ma-reach out namin yung mga taong ito, Panginoon. Lord, continue to help us na one day makasalubong sila at maibigay namin. Or we can do the first step, which is yung building relationship, Panginoon. Hindi namin kaya, Lord, that we want to connect. We want to have you in our lives, Panginoon. Salamat po, Lord. Bless mo po. Oras namin, Lord. Kung sino man yung nasa isip nila, kung sino man yung nasa isip namin, Lord, alam namin, one day, Lord, bibigyan niyo po kami ng opportunity para ma-touch sila, makakonect kami, at maibigay namin yung katulad din ng ibinibigay niyo sa mga nakakasalamuhan niyo. Lord, Panginoon, salamat po. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya po ako kumuha ng upuan dito. It's a reminding na yung nasa isip natin, yung ating inisip kung sino man yun, no? Hindi ko alam kung sino yun. It represents that's the empty chair. Yung empty chair na yun, sila yun na pag-uwi natin dito one day. Amen po. Kung sino man yan, no? Kung meron man empty chair dyan, sila yan. Nung alam nyo nung ginagawa ko to, naisip ko lahat. Lord, hindi pala kami kasta sa church. Relatives ko pa lang yun, di na kami kasta.
Kaibigan ko pa lang, di na kami kasya. Kaya sabi ko, I'm thankful na niremind mo ako, Panginoon. Because those empty chair ay para sa kanila. At di namin yun magagawa. If we are not connected and if we don't have the source of life. Magandang araw po at maraming salamat.